Hallelujah. Bago pa ako magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kami itong God. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan, Panginoon, na ito, Panginoon, ay tumanim sa aming puso, God, at amin po itong mai-apply sa aming buhay at makita, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Ama. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Kayo siyang makita, Panginoon. Italo niyo lamang po ako, Panginoon, sa likuran ng inyong cross, Panginoon, upang kayo siyang maluwalhati sa buhay ng bawat sa amin, O God. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa faith or pananampalataya. Diba? Alam niyo po, napakaraming mga pagsubok sa atin ngayon. Kaya po ang number one po natin dapat i-activate yung ating pong pananampalataya. Diba? Ibig sabihin po ng faith ay nilagay ko po ng acronym for answer, I trust Him. Yung pananampalataya po natin, yung paniniwala po natin na ang Panginoon ang sasagot sa lahat ng ating mga hinaing o sa lahat ng ating mga kahilingan sa buhay. Okay po? So paano ba malalaman kung mahina o wala tayong pananampalataya sa Diyos? Malalaman ba natin to kapag huminto na tayong maniwala sa mga imposibleng mangyari? Kapag huminto na po tayong maniwala na, ay, imposibleng mangyari yan, ibig sabihin po, nawawala na po yung ating faith, yung ating pong pananampalataya. Di po? Kapag huminto na tayong mangarap at mawala ng pag-asa. Di ba? So, ibig sabihin po, nawawala na yung ating pananampalataya, nawawala na po yung ating faith. Kapag nawala tayo ng pag-asa, di ba? Ay, wala na. Talo na. Di ba? Ay, wala na. Kinuha na. Di ba? Wala na, ayoko na. Diba? So yun po yung mga sinyales na nawawala na po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kapag huminto ka ng maniwala na makakapagtapos ka ng pag-aaral, dahil sa kabila ng sitwasyon na mahirap ang buhay, so wala, sabi, di ba, iniisip mo, ay, hindi na ako mag-aaral kasi wala din. Di ba? Mahirap rin lang kami, wala rin akong patutunguhan. Lagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, sabi ko, ano bang gusto niyong piliin? Sabi ko, yun bang after 10 years, humawak ng ballpen, lapis, ruler, or after 10 years, makalipas ang 10 taon, humawak ng maso? Diba? Humawak ng martilyong malalaki. Diba? So, hindi ko sa tinadown yung mga ating mga manggagawa na construction, pero sabi ko sa kanila, kapag mag-aaral tayo ng mabuti, after 10 years, ang hawak natin lapis, ang hawak natin ballpen, ruler. Bakit? Dahil isa na tayong ganap na abogado, pipirma ka na lang. Isa ka ng ganap na architect, engineer, magpaplano ka na lang. Di ba? Unlike sa hindi ka nakapagtapos, di ba? So, after 10 years, ay doon tayo sa initan. So, yun ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko. Mangarap tayong magtapos sa kabila ng kahirapan, mangarap tayong magtapos. Di ba? So, pilitin natin makapagtapos. So, yun yung mga sinyales na nawawala na yung ating pananampalataya. Diba, sabi ko sa mga estudyante ko, ano bang gusto nyo after 10 years? Nagtatrabaho ka na may bubong o doon ka nagtatrabaho sa walang bubong? Mainit. Diba? So lagi kong pinapa-realize sa kanila yon na yung pag-aaral ay mahalaga. Diba? Kapag nakapagtapos ka na, ay nasa bubungan ka, diba? Naka-aircon, may bubong, may kesame. Unlike sa hindi nakapagtapos, ay maaaring talagang sa initan. Di ba? Maaaring ganon yung perspective ng tao. Okay po? So yun, isa rin yun sa mga dahilan na ikaw ay humihinto na or nawawalan ka na ng pag-asa o nawawalan ka na ng pananampalataya kapag huminto ka ng maniwala na ikaw ay makakapagtapos. Di ba? Sunod po ay kapag maaaring sumuko ka na hindi mo na mababayaran ang iyong mga utang. Di ba? Isipin mo, ay wala na. Lugmok na ako sa kahirapan. Wala, hindi talaga totoo, di ba? Sasabi mong ganun, wala na. So hindi ko na talaga kayang bayaran, nakakahiya na. No. Di po? Manampalataya po tayo na kaya natin bayaran kung ano man yung merong pagkukulang tayo sa ating kapwa. Di ba? So yun po yung mga sinyales na mawawala na yung ating, o na nawawala ang ating pananampalataya. Di po? Pero ang lahat ng yun po, sabi dito, hindi mo talaga ito ma-accomplish sa pamamagitan ng sarili mong lakas, kundi sa tulong ng sa tulong at ng iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ka makakapagtapos sa sarili mong lakas lang. Di ba? Hindi ka
makapagtapos sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong talento. Paano kung isang araw, kinuha ng Panginoon yung karunungan na binigay niya sa'yo? Di ba, mag-graduate ka na, biglang palayo lang, na-disgrasya, na-comatose. So ano yung, saan yung talino mo? Di ba? So parang gano'n, di ba? Hindi mo ito ma-accomplish, hindi mo mababayaran yung utang mo, di ba? Kung sa sariling lakas mo lang. Ang daming tao po na nagtatrabaho umaga, gabi, pero ganun pa rin yung buhay. Di ba po? So dahil kulang sila sa pananampalataya at hindi nila kasama ang Panginoon. Di ba? Hindi mo masasabi na matagumpay ka kung wala sa iyo ang Panginoon. Nalaman natin yan noong panahon ng pandemic, di ba? Alam natin, noong pandemya, walang nagawa talaga walang nagawa yung salapi o yung pera. Di ba? So kapag talagang isolate talaga, mayaman man o mahirap, magkakasama kayo doon sa isolation room. Di ba? So ganun po, hindi natin ma-accomplish yung mga bagay na ito sa sarili nating lakas. Huwag po tayong mag-dwell sa ating sariling lakas, kundi yung pananampalataya. Sabi dyan, have faith in God. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Di ba? For the answer, I trust Him. Yung mga kahilingan natin po, lalo na ngayon gabi ng pananalangin, ipagkaloob natin sa Panginoon yung kasagutan. Kaya lagi niya sinasabi sa kanyang mga disciple, magkaroon kayo ng pananampalataya. Diba? So lagi niya sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na magkaroon kayo ng pananampalataya. So sabi nito, have faith in God. Okay po? Ayan. So magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon na matutupad natin lahat ng mga kahilingan natin. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, di ba? Lagi niyang sinasabi na magkaroon kayo ng pananampalataya. Di ba? Si Pedro, nakalakad siya sa tubig. Ang sabi dito ay lumakad, hindi lang humakbang. So, ibig sabihin talaga kahit pa paano ay medyo malayo yung kanyang nilakaran. Di ba? Medyo malayo yung kanyang pinuntahan kasi ang sabi ay lumakad siya sa tubig, hindi lang humakbang. Di ba? So, sa liit ng pananampalataya ni Pedro, siya yung kauna-unahang tao na talagang lumakad sa tubig. Okay po? So, sa kanyang maliit ng pananampalataya ay nagawa niya yun. Next po, yung babae niya yan, yung babaeng dinudugo ng 12 taon, 12 years na dinudugo. So, ako nga ay dinudugo, 4 years pa lang ako dinudugo. Pero, di ba, nanampalataya siya, hindi siya nawala ng pag-asa na siya ay gagaling. At talagang pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Yung lalaking bulag ay nakakita. Di po? Alam niyo po, yung tatlong ito at marami pang himala ginawa ng Panginoon, ang yan po ay pinagaling sila o nagawa nila yan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ito si Pedro, di ba, hindi naman siya lumakad, nakatabi si Jesus. Kung katabi si Jesus, sa tulong ni Jesus. Di ba? Pero lumakad siya papunta kay Jesus eh. So, ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, nagawa niya yung mga bagay na yon. Di ba po? Ito yung babae, 12 years na dinudugo. Hindi siya pinuntahan ni Jesus. Di ba? Siya yung usang, di ba sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus ay ako ay gagaling. So sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya, ng kanyang faith, siya po ay gumaling. Ito gano'n din po yung bulag. Di po? So sabi po sa Matthew 9:29, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. Kung ano po yung pinaniniwalaan natin, yun po yung mangyayari sa atin. Kapag pinaniniwalaan mo ikaw ay magtatagumpay balang araw, yan po ang mangyayari sa iyo. Kapag pinaniniwalaan mo na ikaw ay magiging successful balang araw, yan po ang mangyayari sa iyo. Kapag pinaniniwalaan mo yung negosyo mo ay magiging matagumpay, yan po ang mangyayari sa iyo. Diba? Halimbawa, araw-araw, pupunta ka sa iyong negosyo. Lord, naniniwala ako na bibigyan mo ako ng mga customers ngayong araw. So yan po ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil yun yung pananampalataya mo. Sinabi po dyan sa Matthew 9:29, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo. Ay ngayon, pag umaga, pagkagising mo, ano ba itong katawan ko? Sakit naman. Diba? Naniniwala ka na maghapon na yung sasakit. Ay talagang yun ang mangyayari sa iyo. Maghapon na sasakit yung katawan mo. Diba? Kung ano po yung ating pananampalataya, ayan po yung mangyayari sa atin. Diba? Sa akin, testimony ko na lang na nang palataya ako na ako
dapat. Gradually, paunti-unti. So nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Anong inaasahan mo na gagawin sa iyo ng Diyos sa iyong buhay? Una-una po, kung ano ang pinaniniwalaan mo ay siyang mangyayari sa iyong buhay kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Sabi sa Luke 17:5, sabi sa Lucas 17:5, sabi ng mga disipulo ni Jesus sa Kanya, Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Diba? So kung kulang ka sa pananampalataya, humingi ka sa Panginoon. Diba? Sipin mo, Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya, Panginoon, na mapagtatagumpayan ko yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Diba? Maniwala ka na yung mga problema ay, kumbaga, yun yung magiging stepping stone mo para tumatag ang iyong pananampalataya. So, una-una po, sa paanong paraan tayo papalaguin ng pananampalataya? Alam niyo po, magiging matagumpay o magiging lumalakas yung ating pananampalataya hindi sa pamamagitan ng pag-inom ng medisina, yan po. Hindi sa pamamagitan ng pagpunta sa mga therapist para magkaroon ka ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pag-yoga, pag-meditate. Diba na, ay mag-meditate ako para may faith ako. Hindi sa pamamagitan ng pag-attend ng mga seminars kung paano magkaroon ng pananampalataya. Alam niyo po, inaalaw ng Panginoon o binibigyan tayo ng Panginoon ng problema para po lumakas yung ating pananampalataya. Yan. So yung faith po is like a muscle. It needs work out. Parang muscle po or parang katawan ng tao yung pananampalataya natin. Kapag hindi po natin wino-work out, hindi po ito lalakas. Di ba po? Kapag kailangan natin ng mga, di ba kapag nag-gym, although hindi naman ako nag-gym kasi lumalaki sa akin, tiyan ko lang. Sabi lagi ko pinagmamalaki, sabi ko wala man akong abs, pero meron akong tabs. Taba. Yung abs na yung 6, 7, o 8, o 9, pinag-isa ko na lang sa akin. Tawag ko tabs o taba. So di ba, kapag nag-gym, alam naman natin na kailangan bumuhat ka ng mabibigat. So galing din po sa pananampalataya. Para maging malakas po tayo, kailangan ng mga problemang medyo heavy para lumakas po yung ating pananampalataya. Ngayon po, kapag halimbawa bumuhat ka na isang mabigat at hindi mo na kinaya, kinabukasan na sumuko ka na, ay walang mapapagpuntahan yung iyong muscle. Di ba, ang ini-aim mo na dapat malaki yung biceps ko, dapat triceps na. Di ba? So, wala pong mangyayari sa buhay natin kapag hindi po natin wino-work out yung ating pananampalataya. Ayan. Sabi po sa Job 7:17-18, ano po ba ang tao para pahalagahan at pagmalasakitan niyong ganito? Sinisiyasat niyo siya tuwing umaga at sinusubukan sa bawat sandali. Alam niyo po, na-realize ko na mahal po talaga tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil araw-araw pala tayo ng sinusubukan. Araw-araw tayo tinitest ng Panginoon. Kaya magalak ka kapatid kung araw-araw ikaw ay sinusubok ng Panginoon. Okay po? Sinisiyasat ka ng Panginoon. Kagising mo sa umaga, may naisip ka na agad, Lord, kapag may pumunta sa bahay, halimbawa kailangan ng tulong, tutulong ako, di ba? So, tuwing umaga tayo, hindi lang sabi niya tuwing umaga, sa bawat sandali, sinusubok tayo ng Panginoon. Okay? Kung hanggang saan po yung ating pananampalataya. Okay? So, meron po akong 4 na puntos para lumago yung ating pananampalataya. Dahil 4 square tayo, 4 na rin ang kinuha ko. 3 lang sana ito. Parang alanganin kasi 4 square tayo eh. Kaya sabi ko, sige, apatin ko na lang, dagdagan na lang. So 4 ways God grows your faith. May 4 po na paraan o pamamaraan ng Panginoon upang lumago yung ating pananampalataya. Unang-una po, pakibasa nga po natin lahat. God tests our faith through difficulties. Yan. So, magalang kapatid na ikaw ay, di ba, sabi sa Biblia na nakararanas ng mga pagsubok o mga difficulties sa buhay. Karamdaman, di ba, napipressure ka sa trabaho, napakahirap na sitwasyon ng buhay, di ba? So, sa work, yun po yung mga ginagamit ng Panginoon para subukin tayo kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Di ba po? So, sabi sa unang Pedro 1:6-7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy.
upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihan, dadakilain at pararangalan. Sa araw na mahayag si Jesucristo, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit sa inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. So napakaganda po ng verse na ito. Dahil sa kabila ng kahirapan o mga pagsubok, mga difficulties na atin pong nararanasan, tayo po ay ginagawa palang dalisay ng Panginoon. Di ba po? Yung ginto nga, di ba? Talagang yan po ay talagang dinadaan sa apoy. Kung talagang tunay na ginto. Di ba po? So, ganun din po sa buhay natin. Para po yung tuyong pananampalataya natin ay maging dalisay, maging tunay, dinadaan po tayo sa mga pagsubok. Di ba yung ginto, kapag nilagay sa apoy, talagang hanggat hindi matanggal yung mga impurities, yung mga nakakabit doon na mga chemical o na mga non-metals na particles o na mga nakadikit doon, ay talagang hindi siya magiging ginto at magiging magandang alahas. Okay po? So yung mga pagsubok po sa ating buhay, yan po yung katunayan na malalaman ng Panginoon kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Halimbawa, tinanong, yung bang mga giyera, Sir Paul, ay inaalaw din ba ng Panginoon? Diba? Yung mga korupsyon, yung mga tawag dito, yung iba-iba mga pandemya, inaalaw din ba ng Panginoon? Alam niyo po, nakatira kasi tayo sa imperfect world. Okay po? Kaya minsan, huwag natin isipin na, yung mga nangyayari sa mundo ay inaalaw yan ng Panginoon. Although may mga part, di ba? Pero dahil nakatira tayo sa hindi perfectong mundo, kaya meron ding hindi perfect dahil tayo ay hindi perfectong tao. Kaya minsan, ito ay yung mga pangyayari namang ganon, ay gawa na rin lang ng tao. Sabi po sa Isaiah 48:10, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy. Sa kabila po ng naranasan natin kahirapan ngayon, after a day, di ba? Sa loob po ng mga ilang taon or kahit buwan, kapag tayo po ay naging purong pilak na dinarang tayo sa apoy, magiging kagamit-gamit po tayo. Di ba po? Yung mga nagmimina, alam naman natin yan, na walang kwenta yung ginto na nakuha mo kung yan ay hindi magiging alahas. Walang halaga. Di ba? Kahit may pabenta mo, ang gagawin nila, ilalagay pa rin sa apoy para maging alahas at maging kagamit-gamit. So, ganun din po yung buhay natin. Diba? Sabi po sa James 1:2-3, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulog ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya nga minsan sabi ko, Panginoon, salamat dahil binigyan mo ako ng pagsubok. Dahil alam ko, kapag ito'y napagtagumpayan ko, mayroong blessing na pinagkakaloob sa akin. Totoo po talaga yan. Totoo po talaga. Na kapag meron tayong pagsubok, kapag tinignan po natin, di ba lagi sinasabi ni Pastor, yung pagsubok ay parang kutsilyo. Kapag siya ay hinawakan mo, sinalo mo sa pamagitan ng kanyang talim, masusugatan ka. Pero kapag siya ay sinalo mo o kinuha mo sa pamagitan ng hawakan, ay magagamit mo sa paggawa ng mga iba pang gawain. So, maging magalak po tayo sa kabila ng pagsubok na ating naranasan. Dahil po, kapag tayo po ay matatag, ay umaangat po yung ating pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga imposible. Diba? Naniniwala tayo na alam natin na kinabukasan magpuprovide ang Panginoon sa kabila ng ngayon na wala, diba? Katulad nga kanina, sabi ni Mitch, sabi niya, wala tayong perahan, anong ulamin natin bukas, wala tayong bigas. Kaya mo lang, sabi ko, kagawa ng paraan ng Panginoon. So, malay mo, mamaya, may magdating kanin na, hindi lang bigas, no? Tapos may kasama pang ulam. So, magalak po tayo sa kabila ng kahirapan natin na nararanasan. Alam po natin na kapag tayo matatag, ay may pananampalataya po tayo. Lalago po ang ating pananampalataya. Pangalawa po, God tests our faith through demands.
Kung una po sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga difficulties, ito naman ay tinetest tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga utos. Diba? O mga kautosan. So, napakarami pong mga kautosan sa Biblia. Napakarami. Diba? So, maraming kautosan sa Bible na parang minsan unreasonable. Diba? O minsan parang hindi convenient ang tao na gawin yun. Diba? Yung sa simple na lang sa mag-asawa, diba? Yung magpasakop ka sa iyong asawa. Yung minsan talagang hirap yun, di ba, Hazel? Di ba? Kaya minsan, parang nababaligtad na, parang lalaki na nagpapasakop. Di ba? May mga kautosan na parang inconvenient sa ating tao. Di ba? Sabihin mo, bakit ako magpapasakop sa asawa ko? Ako ang nagtatrabaho. Bakit ako magpapasakop sa asawa kong lalaki? Akong gumagawa sa bahay. Di ba? So may mga inconvenient na parang ang hirap gawin. Pero tinitest po tayo ng Panginoon na sa pamamagitan ng kautosan ng mga demand sa ating buhay. Di ba? Sabi sa Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway. Ang hirap, di ba? Lord, paano ko siya mamahalin? Eh, sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Di ba? Yung mga demand ng Panginoon, ng mga kautosan ng Panginoon. Di ba? Na parang hindi natin kayang gawin. Pero po kapag nagawa natin yun, yun po yung parang yung mga dahilan para lumago yung ating pananampalataya. Di ba? So Lord, ang hirap naman, wala na nga rin ako, pero kapag may nangangailangan pupunta sa akin, kailangan kong pahiramin dahil sabi mo sa iyong salita, kapag may nangangailangan ay kailangan tulungan. Di ba? Yun yung mga demand ng Panginoon. Sabi po sa Exodus 16:4, sinabi ni Yahweh kay Moises, paulanin ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Imagine niyo po, ito yung demand ng Panginoon. Araw-araw lalabas yung mga Israelita. Di ba? So araw-araw silang lalabas para kumuha ng pagkain. Sa atin, sa panahon ngayon natin, kung isipin, pwede naman natin sabihin, Lord, bakit araw-araw pa? Ba't hindi ka na lang magpaulan sa isang linggo at kuhain namin para sa loob ng isang buwan? Di ba yung mga demand natin ngayon? Bakit Lord, araw-araw pa kung kami pumunta doon? Paano kung halimbawa, o palayo lang magkasakit? Paano ako kukuha lalabas ang pagkain? Diba? Kasi nga, di ba may sumubok doon sa mga Israelita na kumuha ng sobra? Pagka kinamagahan, talagang inuod, di ba? Hindi na pakinabangan. Dahil ang utos ng Panginoon, ang demand ng Panginoon ay kumuha lamang sila ng kailangan nila sa araw na yun. Okay po? So yun yung demand ng Panginoon. Kapag yung utos ng Panginoon ay ating pumatupad o ating masunod, yun po ay isa sa mga dahilan upang lumago yung ating pananampalataya. Diba? Minsan mga natuwiran tayo ng ganun eh. Kung iisipin mo rin naman pwede naman sabihin kay Moises, Moises, hindi ba pwede sabihin mo sa Panginoon na ngayong Lunes hanggang Miyerkules, magpaulan ng marami para Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi na kami lalabas? Kasi kung na-invento yung gluta noon, problemado yung mga, di ba? So parang ganon, yung demand ng Panginoon. So sabi po sa Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So kapag sumunod po tayo para sa Panginoon, may gantimpala. Alam niyo, kahit isipin na lang natin, kahit hindi na lang sa spiritual na pamumuhay, kahit dito na lang sa mundo, kapag sumunod ka, meron kang gantimpala. Di ba po? Sa mga anak, kapag sumunod yung ating anak, o sige anak, sa'yo na yung bariya. Di ba? Bilang mga magulang, so nakikita natin kahit sa simpleng paraan lang, kapag yung pagsunod po pala, meron talagang gantimpala. So ganun din po sa Panginoon. Kapag sinunod natin yung demand ng Panginoon sa buhay natin, ay magkakaroon tayo ng gantimpala. Okay po? Next po, pangatlo. So, para lumago po yung ating pananampalataya, God tests our faith with money. Iyan. So, alam niyo po ba na ang pera yung pinakamalaking pagsubok sa ating pananampalataya?
Di ba? Imagine mo kung malayo ang bahay mo, tapos wala kang pera, wala kang pamasahin. Sisimba ka pa ba? Di ba? Imagine mo kung pagpunta mo sa simbahan, pagbalik mo, wala kayong sasaingin, sisimba ka pa ba? Di ba? So yung pera po, yung napakalaking pagsubok sa buhay natin, lalo na dito sa mundo ating ginagalawan. Dahil alam naman natin, sabi nga sa Ecclesiastes, di ba, na ang pera ang sagot sa lahat. So ito po yung napakalaking pagsubok. Okay po? Sabi sa Luke 16:11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundo ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So in short po, kapag binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon, kahit sa maliit na bagay, gawin po natin kagamit-gamit. Diba? Gawin po natin kalugod-lugod sa kapurihan ng Panginoon. Dahil, paano niyo tayo pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, sa malaking bagay? Diba? Kung doon lang sa maliit, nandaraya tayo. Diba? Doon sa maliit na halaga, nagbibenta ka ng mga fake, ng mga peke, diba? Doon sa maliit na halaga ay dinadayo mo yung mga kasamahan mo. So, paano po tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Diba? So, sa paraan pala ng paggastos, minsan, sa paraan ng paghawak ng pera, doon natin malalaman kung ano yung kayamanan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag marunong kang gumamit doon sa maliit na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon muna, diba, dahil lahat naman ng bagay sa maliit nagsisimula, diba, yung malalaking bagay sa maliit. Yung puno, diba? Sa buto, sisimula. So hanggang sa pinakamalaking akasya na, di ba? So sa maliit mo na bagay, doon natin malalaman kung talagang kaya ba tayong pagkatiwalaan ng Panginoon? Di ba? So kaya kayong pagkatiwalaan ng Panginoon sa akin, kaya kayong ipagkatiwala sa akin ng Panginoon yung 10 shuttle, yung 10 pick-up, yung 10 sedan, di ba? Kaya kayong pagkatiwala sa akin ng Panginoon yung ganito kalaking benta sa araw-araw. Diba? Kaya po ipagkatiwala ng Panginoon yun sa inyo kung sa maliit lamang po na bagay na binigay niya sa atin bilang simula ay kaya nating hawakan. Okay po? So, yan. Halimbawa, tulad na lang ng halimbawa, may nanalangin, Panginoon, kailangan ko ngayon ng budget. Ay ngayon, ikaw ang pinagpala ng Panginoon. Pinapunta sa iyo ng Panginoon yung nanalangin na ito. Anong gagawin mo? Papahiramin mo ba o hindi? Diba? So doon po malalaman. Diba? Kapag talagang nanalangin siya ng taos-puso, Lord, kailangan ko po ng ganitong amount, pambayad sa ganito. Sabi ng Panginoon, sige, punta ka kay Sister Vilma. Si Vilma C. Yung mga kasamahan ni Henry C. Diba? Sige, punta ka kay Sister Vilma C. Papahiramin ka niya. Diba? So, amen ko yan na parang gusto natin pumunta doon. Parang napaisip na rin na ako eh. So, diba? So, kung pinahiram mo siya, ay okay, mapagkakatiwalaan pala yung anak ko na ito. Sige, bukas na bukas ang benta nito ay ititriple ko. Diba? Ay okay, mapagkakatiwalaan pala ito. Bukas na bukas ang benta nito ay ikaw i-60 times ko. Diba? So sa maliit na bagay na pagkatiwalaan ka, talaga yung pagkakaloob ng Panginoon. Alam niyo po ba, may isang bata, 16 years old, ang alam lang ng bata na ito ay gumawa ng sabon. Pumunta siya sa lugar, sa USA, sa New York, isa siyang American citizen. Pumunta siya sa New York, yung parang city nila, pumunta siya doon para magtrabaho sa isang kumpanya. Ngayon, dahil sa maliit na bagay, siya po ay pinagkatiwalaan. Hanggang sa after a year, siya po ay naging pangalawa na sa head doon sa kumpanya. Hanggang sa mga susunod na taon, siya na po yung nagmamayari ng kumpanyang iyon. At yung taong yun, si William Colgate. Siya po yung may-ari ng Colgate Company, Colgate tsaka Palmolive Company po. Alam niyo po, yung kanyang sa buhay, yung kanyang testimony sa buhay, yung unang sahod niya, pagpasok niya sa company na yon, binigay niya sa Panginoon. 10% doon, pinagkaloob niya sa Panginoon. After a year, sabi niya, Lord, kapag ako ay ipopromote mo, yung 20% ibibigay ko sa iyo. Gin-promote siya ng Panginoon, sinubukan siya. Ibinigay niya rin po yung 20%. Si William Colgate. Hanggang sa siya rin nagmay-ari ng kumpanya. Sabi niya, Lord, kapag
maging matagumpay ang kumpanyang ito, 50% ibibigay ko sa iyo ng aking kita. So, binigay ng Panginoon, pinagkaloob sa kanya, yung kumpanya na hawakan niya, sarili niya na. Hanggang sa, sabi niya, Lord, kapag lumaki hanggang buong mundo, ay makilala sa kumpanya ko, ibibigay ko sa iyo 100% ng kita kong ito. Or unang kita kong ito. Alam niyo po, so yun ang ginagamit natin yung Colgate Palmolive. Siya po yung nagmamayari niya. Si William Colgate. Yan. So, ganun po yung kanyang pananampalataya pagdating sa money matters. Diba? So, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon sa maliit. Hanggang sa lumaki, hanggang ngayon, tinan natin, di ba? So, buong utang natin sa kanyang buhay, yung mga ngipin natin dahil bumuti. Di ba? Yung mga buhok natin dahil may Palmolive na shampoo. Hallelujah. So, ayun po. Di ba? Nagmamatter po talaga pagdating sa kapirahan. Sabi po sa unang Chronicles 29:14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. So ito po yung sabi ni David. Sabi niya, di ba, magpapagawa tayo ng isang malaking templo. So, ang ginawa niya, nag-ano siya sa mga tao. Sino gusto magkaloob? Ang daming nagkaloob. Alam niyo po kung i-convert yung pera na nalikom ni David para ipagawa ng templo, umabot pa ng $400 million. Ganun po kalaki. Ganun nga generous yung mga Israelita. Di ba? So dahil nagturuan sila doon pa lang sa ilang, doon pa lang sa wilderness, na mula paglabas nila ng Ehipto, talagang ipinakita na sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po, sabi sa pag-aaral, kung lalakarin lang, kung iso-shortcut lang, ng Panginoon yung mga Israelita, 3 weeks lang pala, nasa Kanaan na sila. Nasa lupang pangako na sila. 3 linggo lang. Bakit hindi nalaw ng Panginoon yun? Para po ma-build yung kanilang pananampalataya, yung kanilang faith. Imagine mo, tumagal sila ng 40 years. Eh yun pala, pwede namang pag-shortcut dito sa kabila, pagdaan dito. 3 weeks lang, andun na sila sa Kanaan, di ba? So, tumagal ng 40 years. So, para maunang-una maipakita, mabuild ng Panginoon na kayo ay manampalataya, na kayo ay makakarating sa lupang pangako. Kasi kung inalaw ng Panginoon na, sige, 3 weeks, doon na sila. Wala tayong mababasang mga himala, di ba? Wala tayong, hindi mapapakita ng Panginoon yung kaluwalhatian niya sa mga tao. Magiging useless yung Bible, di ba? So, ganun po. Diba? So, nagmamatter po talaga yung pagdating sa kapirahan, tulad itong ginawa ni David. Para makapagawa ng templo ay nagkaloob yung mga kasamahan niya. And last po, God test our faith through delays. Ayan. Ito, napakaraming tanong. Lord, kailan mo pa kaya tutugunin yung panalangin ko? Isang taon na ako nagsisimba sa iyo, wala pa rin. Di ba po? Minsan dinaalaw ng Panginoon yung delays. Di ba? Katulad ng ginawa niya doon sa Kanaan, at doon sa mga Israelita, inalaw niya na sila ay maglakad ng 40 years. Diba? So sabi ng Panginoon, o sige anak, nanalangin ka, wait ka lang. Ano ibig sabihin ng wait? Will answer in time. Sasagutin ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang tao, at sa tamang sitwasyon. Doon po sasagutin ng Panginoon yan. Di ba po? Kasi kung walang delays, kung halimbawa, nanalangin ka ngayon, Lord, ang problema ko ganito, mamaya-maya, nasolusyonan agad. So, walang faith doon. Di ba? So, yung problema ko, Lord, ganito, o instantly, nasolusyonan agad. Di ba? So, hindi po natin makikita yung faith doon. At hindi rin may invento ang salitang wait. Kasi lahat on the spot. Pag sabi mo ng Lord, kailangan kong gumaling agad ngayong araw. Ching! So, hindi ito magkano yung salitang wait. Diba? Will answer in time. Sasagutin ng Panginoon sa tamang panahon. Lagi ko sinasabi yan, sa tamang pagkakataon, sa tamang tao, sa tamang sitwasyon. Masasabi mo, Panginoon, salamat dahil ito pala yung plano mo sa akin. Diba? So, tayo bilang mga Kristiyano, alam mo, mano tayo yung, tayo ay nagagalak o tayo ay maswerte dahil kapag hindi tinugon agad ng Panginoon yung ating mga kahilingan, ay doon pala binibuild ng Panginoon yung ating faith. Diba yan, no? Yung mga Israelita, imagine mo, 40 years silang naglakbay,
Samantalang pwede naman palang 3 weeks lang. So talagang biniyak ng Panginoon yung faith nila, Moises. Di ba? Moises, yung mga kasamahan mo, kailangan maging kagaya mo. So talagang biniyak ng Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng mga himala sa buhay nila para makita o para sila ay manampalataya. Lord, salamat dahil kami ay papawarating mo sa lupang iyong ipinangako. And last, sabi po dito sa Deuteronomy 8:12, alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 years. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. So sa atin po minsan kung may panalangin tayo na hindi tinutupad agad ng Panginoon, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magpakumbaba. Manalangin hanggang sa ito ay ating makamit. Diba? Tinuturuan po tayo, sinusubok po tayo ng Panginoon. O sige anak, halimbawa, nag-pray ka sa Panginoon na ganito, Lord, kailangan ko ng ganito. Nung ngayon sabi ng Panginoon, sige anak, ibibigay ko yan sa iyo sa loob ng 1 buwan. Diba? Ay ngayon, pagdating ng 25 days, nagsumuko ka na. 5 days na lang, sayang. Diba? So, yung wait, yung paghihintay po ay worth it naman. Diba? Yung paghihintay po ay worth it naman. Lord, kailan pa ba ako magkakaasawa? Diba? Yung mga ganun natin. Natawa si Micah eh. Nalapit na Micah. Diba? Lord, kailan mo kaya ako magpapalain? Wait lang anak. Diba? Ang sabi ng wait will answer in time. So sasagutin ng Panginoon yan. Dahil alam naman natin yung kanyang mga anak, ay alam naman natin bilang kanyang mga anak na sasagutin ng Panginoon. Okay po? So kung kailangan natin ng kayamanan, so sasagutin ng Panginoon yan, hintay lang po tayo. Diba po? Yung mga pagsubok sa ating buhay, gaya lang nangyari sa kila Kuya Dudoy ngayon, so may plano yung Panginoon, at isa yung plano ng Panginoon sa buhay niya o nila, ay para lumago yung kanyang pananampalataya. Diba? So, ganun din sa atin, ganun din sa akin. Talagang inanurin ako ng Panginoon para lumago yung aking pananampalataya. Nung una talagang nahirapan, kahit na 3 lang yung sa harapan, yung kinakabahan pa ako eh. Ngayon 4, okay na rin. Di ba po? So, may plano ng Panginoon. Huwag natin isipin na tayo ay pinaparusahan ng Panginoon. Isa po sa mga plano ng Panginoon ay upang lumago yung ating pananampalataya. At kung meron man po tayong mga kahilingan, isipin natin yung wait will answer in time. Ang Panginoon po ay sasagutin niya yung ating mga kahilingan sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, tamang tao at saka sa tamang pagkakataon. Panginoon, maraming salamat Lord sa kabitugan na patuloy niyo kami sinamahan. Panginoon, patuloy niyo Panginoon in-enlight, Panginoon, yung aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon. Nasa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok, Panginoon, ng mga difficulties sa buhay, O God. Sa kabila ng mga delays, Panginoon, kami, Panginoon, naghihintay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na ito, Panginoon, na iyong paraan, Lord, upang iangat yung aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Upang pagyamanin ang aming pananampalataya sa inyo, God. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo kami pagpalain sa gabi ito, God. Ingatan yung aming mga pamilya. Samahan niyo ang sa amin, God. Pag sila pastor, God, ingatan mo sila, Panginoon, kung saan sila ngayon, Panginoon. At makawi sila ng maayos. Safe, Panginoon, sa kanilang uwian, God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po.